Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Presidente Kuting hindi na naman namalayan na't lumayas na naman pala sa ating bansa itong si Presidente Kuting at tinakbuhan na naman ang kanyang responsibilidad bilang liderato ng bansa nating Pilipinas. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong si Presidente Kuting na ito ay hindi kayang panindigan ang kanyang ginawang mga katiwalian at ang kanyang mga kasalanan dahil sa tuwing merong itong nasasabit sa kanyang pangalan na katiwalian or issue ay tila ba tumatakas na lamang ito at imbis na sagutin at harapin ang mga at sagutin ang mga isyung ito ay tila ba masyado ng obvious or masyado namang guilty itong Kuting na ito para na lamang lumayas at iwasan ang mga isyung ito na sagutin. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong si Presidente Kuting ay tunay ngang kuting, kumbaga ay duwag dahil wala siyang paninindigan at wala pa siyang integridad. Ito namang ating mga AFP generals ay hinihintay si Kuting dito sa palasyo upang sana kaladkarin. Ngunit sa kasamang palad, itong Kuting na ito ay naabutan na ng AFP generals or ng ating mga AFP generals ay nawala na pala sa palasyo. Kaya itong ating mga AFP generals ay naghihintay na lamang sa Malacanang or dito sa palasyo upang hintayin ang pagbabalik ng Presidente Kuting na ito upang siya ay kaladkarin papalabas ng palasyo. Dahil nga alam naman natin na itong mga ating sandatahang lakas ng Pilipinas ay hindi na kaya talaga na maging under nitong Presidente Kuting na ito dahil wala naman siyang ginagawa. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. At huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Pwede rin po kayong mag-iwan ng iyong mga komento para ang iyong mga opinion ay marinig at mapag-usapan din natin. Muli po, maraming salamat! maraming nagtawagan na sali kami. Putra kasi yan, magkakagera na. Yun nga, bigla natakot. Okay? Ano takeaway doon sa West Philippine Sea? Hindi pa naman siguro magkakagera. Pero kung titignan niyo yung pattern, no? Doon na lang tayo, no? Wala tayo doon sa utak nung mga nasa itaas eh. No? Hindi natin alam. Eh, kahit anong isip-isip ng gawin natin o kaya kahit thinking tayo, process, kahit anong analyze, hindi naman eksperto, no? Kahit anong analyze, lahat na nag-analyze, hindi alam naman din talaga, nanguhula rin naman sila, no? Panay assumption lahat yon. Anything that they say is based on assumption. So kung titignan ninyo, unahin ko na to. Marian Siembra Cruz, maraming salamat sa iyong super sticker ba to? Anong tawag dito? Maraming salamat maraming salamat. Marian Siembra Cruz. So, to continue, ang ano dyan, wala naman nakakasigurado. But you can infer somehow kung ano yung given yung mga nakaraan. Di ba, panay ano tayo? Protest. Every month, nagkakaroon tayo resupply mission. From the laser na yan, to shadowing. Dati, Coast Guard lang, biglang sinubukan nila, nagkaroon ng mga milisya. Ay, tanga tayo, hindi natin hinuli. Sila ngayon maya humaharang na, nakikiharang na ngayon yung milisya. Tanga na naman tayo. Coast Guard tayo eh. Hindi natin hulihin yung mga walang yan, yung milisya. Hinayaan natin. Takot tayo ma-escalate eh. Tapos nun, dumami ngayon yung barko nila, Coast Guard. Maya nilaser na tayo. Meron time pa nga na binangga yung atin na nahati yung fisherman's boat, nahati. Na-rescue naman yung mga Pilipino. Tapos nun, gumaganyan na sila, gumigilid na. Sa ere naman, humaharang sila sa flight path ng mga
mga jet, no? Pati nung mga monitoring plane ng US, no? Surveillance plane. And then, ginikit-kit na tayo. Ngayon, dalawa ng ganyan, hinaharangan na tayo, yung Coast Guard natin. Wala rin, protest na naman tayo, hinarangan na. Hinayaan lang natin ganon, panay tayo forma, panay tayo salita. Tapos, naglagay sila ng barrier somewhere dun sa Scarborough Shoal. Tinanggal natin, binalik naman nila. Tapos ngayon, they came out with a law na ini-implement ngayon ng Coast Guard na starting June 12 na hindi dapat pumasok dun sa teritoryo nila. Yan yung mas grabe yun eh. May batas na. So yung mga Coast Guard nila, implement talaga nila yon. What do you expect, di ba? So, yun yung ang sumunod doon, pumasok tayo na yun nga, yung nangyari, Navy ang pumasok. Question mark yun, bakit Navy? Why the change? No? And then why yung Navy lang walang escort? So, di nyo ba, yun na paplano, no? Hindi nyo ba inano na what if the plan goes south o sour, no? What if nagkaroon ng incident? Anong plan B? Plan C, kung hindi nag-work yung plan B. Ano yung plan D kung hindi nag-work yung B and C? Ay, anong klaseng plano yun? Nakakaya tayo, nasa armed forces pa naman, ano? Nakakaya yun. Kung sa mga private sector, nakaplanado yan eh, properly. And you either would get a promotion or you might get you get fired kung may incident na nakakaya yung kumpanya. Ito, buong bansa na pahiya eh, no? Not only the armed forces. So, anong klaseng plano yun? Okay, BBM, ikalimang araw, hindi pa nagsasalita. Ngayon, nagsalita na sila, Secretary Bersamin, sinasabi na misunderstanding naman pala yan eh. Misunderstanding. Ay, nako, walang yung yan. Misunderstanding. Tapos, okay, tapusin ko lang yung sinasabi ko, yung pinupunto ko. Ang ano doon, ang takeaway dyan, mula noon hanggang ngayon, paggrabe ng paggrabe. Pop, ladder ng paggrabe ng paggrabe. So, what do you expect? Hindi naman titigil yung resupply natin. Hindi titigil. So, paggrabe ng paggrabe. So, anong gagawin natin? Ewan ko, tanong nyo sa presidente. Tanong ninyo sa mga nasa itaas. I-invoke ba yung mutual defense one day? Magkakaputukan ba yung one day? So, gusto subukan yata ng China eh. No? Gusto nila subukan. Or gusto nila ipahiya ang Pilipinas at ang Amerika. They want to prove something. Sige, birahin nyo. Yung Pilipinas yan eh. Hindi naman yan papalag eh. Tapos, yung US, mapapahiya yan. Mawawala yung mukha ng US sa mga Pilipino. Ang mangyayari dyan, effect, alis kayo dyan. Amerika, wala kayo silbi. No? Mapapaya Amerika sa buong mundo na anong klaseng alay yan? Anong klaseng treaty alay yan? Hindi nyo nga tulungan ng Pilipino na ganyan na nga nangyari. Ano kayo? I've got your back. O kaya yung buong alliance, magko-question mark na. Pati yung sa Ukraine, pati yung sa Israel, na nangyayari naman na nagko-question mark na bumibitaw nga Amerika. Nagugas kamay. So, successful ang China doon sa ginagawa na yan. And here we are, na nagsasorry pa. Tapos, yung nabasa ko sa feed kanina, nakakainis eh, yung news. Damaging na nga yung sinasabi nila na what happened was just a misunderstanding. Lintik, no? Misunderstanding.
Ano, naputulan ng daliri yung sundalo? Misunderstanding. Hayop naman kayong magtrato ng mga sundalo na ganun-ganun lang, mawala ng daliri sundalo, okay lang, misunderstanding lang. Na we will not invoke the mutual defense. Okay lang hindi natin invoke yung mutual defense kasi baka mapunta sa gera. Pero yung i-demand ninyo na i-produce ninyo yung mga inchik doon na involved, yung Coast Guard doon, at mag-sorry man lang do sa Pilipino natin na mga sundalo na involved din, malaking bagay na yon para sa mga sundalo natin. Malaman lang ng mga sundalo natin na hindi pumupunta sila sa in harm's way, sa hostile environment, teritoryo kuno natin dalawa, ng China at Pilipino, na aggressive ang China. Alam mo, kahit anong mangyari, it's a flashpoint. And then, papupunta yung sundalo mo, punta naman sila, okay lang, parang mga tanga yung sundalo natin, na merong mga parameters na hindi ka pwedeng gumalaw, basta-basta, kakalasin nga yung baril eh. Yun na sa BRP Sierra Madre, nang buhos lang ng tubig. May baril, pero nagbuhos ng tubig. That shows yung ano eh, yung pwede nilang galawan. You do not engage. Which is wrong. Well, kaya nagiging brazen yung mga incheck. Kaya yung escalation, sabi sa inyo, dahil sa ayaw ninyong mag-escalate, sa kagustuhan ninyo na hindi Pilipinas ang mag-escalate, lalong nagkakaroon ng escalation dahil sa katangahan natin. Dahil sa katangahan natin. Promise, ganun yun. Kung nakabaril yung tropa natin na may sidearm, hindi naman sasampay yung China eh. Gusto niya salubungin siya ng ng bala, muscle ng baril, yarap sa dito niya, ganyan dito. Hindi matatapang yung mga yun. Paputukan mo nga na minsan yung mag-warning shot ka, tapos na. Sa ating galing yung first shot. Kaya wag dapat nagbibigay ng ganun statement. After brutal attack, bagal eh. Inayungin, Philippine Maritime Council, sila Secretary Bersamin at saka sila Centino, General Centino, former Chief of Staff, PH Maritime Council wants resupply mission announced. Mag-comment kayo kung ano ang implication nito. Manila, Philippines, sa Philippines newly, saan galing tong balita na to? Ay, Rappler. Nabang iba. Anyway, yung content lang. The Philippines newly established National Maritime Council announced Friday, June 21, 23 ngayon, that it has recommended to the President Marcos the announcement, attention to announcement, sirs, attention to announcement, Coast Guard, China. Ganon. Announcement of resupply missions to Ayungin Shoal. We will resupply 5 days from now, June 28. Attention to announcement, Coast Guard. We will resupply June 28. On or about 09 a.m. 0900. Missions of Ayungin Shoal or Second Thomas Shoal, a flashpoint for tensions between Manila and Beijing. Oh, obvious. As a result of the meeting today, the Council agreed on policy recommendations for the President's consideration. Na-approve na yata to. Among these recommendations is the announcement. Nakakaloko to. Of the rotation and reprovisioning missions, RORE, to the BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal, which will remain routine and will be scheduled regularly, said Executive Secretary Lucas Bersamin, who chairs the National Maritime Council, during a surprise press conference late Friday. So, ano implication nun?
I-announce na para walang gulo. O, di ba? Sabi niya, there's nothing wrong with that. O, gusto niyo? There's nothing wrong with that. Anong ano natin? Masama ba yon? In the interest of peace, in the interest of no incident happening, okay na yun. Mag-ano tayo. Di ba? So, there's nothing wrong with that. Hanap nga ako ng ano. So, comment kayo. Okay lang ba yon? We will now announce na magkakaroon ng resupply mission. Di ba ka-stupiduhan yun, yung rekomendasyon na yun? E di paghandaan nila yon. Kung ang China sinasabi, kine-claim nila, teritoryo nila yon, at meron na silang batas na walang pwedeng pumasok doon kundi magpaalam kayo, hindi ba yung pag-announce natin na magkakaroon ng RORE mission, AAPD-ND Secretary, ano yun, National Security Advisor, Secretary Bersamin, NMC, at BBM, di ba parang ina-admit ninyo na sila yung may call dyan, sila yung teritoryo talaga nila yon? Parang ganun ang dating para sa akin. Kasi i-announce mo eh. Bakit mo i-announce? Pakialam ba ng China sa RORE natin in the first place? Ayan na naman kayo, nag-recommend na naman kayo na hindi nyo pinag-isipan. Eh, yung presidente, mag-a-approve lang yan eh. Hindi rin nag-iisip yun. Paano? Di nyo ba tinanong yung AFP kung ano yung rekomendasyon? Bakit nyo i-announce yung RORE mission, yung operation natin, internal operation natin na magre-resupply tayo ng tropa, magro-RORE tayo, resupply ng tropa, rotation ng tropa at saka resupply. Ba't kinakailangan timbrehan mo yung China, Coast Guard, o whoever ang titimbrehan nyo, ambassador, o yung counterpart, na, oy, magre-resupply kami Ganun ba? Bakit? Ganun ba ang ginagawa ni Admiral Carlos noon? Na kinakausap niya, hi, hello, padre, nandiyan kami bukas wala tayong incident. Mahirap na, magirahan tayong dalawa. Di ba? Tayong dalawa maghaharapan. Mas maganda, mag-usap na lang tayo. Sige basta babadi lang kayo, gaganyan lang kayo walang incident. Tapos tinanggal nyo yung tao. Ngayon gagawin nyo, i-announce ninyo yung yung mission natin, resupply mission. Ang sa akin, ang repercussion nun sa atin is lalakas loob lalo ng China na kinoconsider na aminado na tayo na kanila na yon. Papaalam tayo Pagka in-announce mo, parang in effect, nagpapaalam ka. Ano ba yung announcement? Tagalog. Sinabihan mo. Sasabihan mo. So, nagpapaalam ka. Pinapaalam mo. Strictly speaking, nagsasabi ka, nagpapaalam ka, nagtatanong, pwede ba papasok ako sa teritoryo nyo? Kasi sabi nga ng China, teritoryo nila. Sabi natin, hindi. Amin yan So, parang mali yata yung announcement na sasabihan sila. In the interest of no incident, in the interest of peace, agarbyado na naman tayo doon. Agarbyado na naman ang sundalo na. Hindi nyo ba iniisip kung ano ang magiging effect nun? Nung pinag-usapan nyo ba, nung nag-recommend kayo, kinausap nyo ba yung ambassador? Nag-usap-usap ba kayo pati counterpart? Mga putragis kayo, makakagera tayo. Ano, gusto nyo bang maggerahan tayo? Magpatayan tayo? Magpatibayan tayo kung sinong mas matapang? Gusto nyo ba yun? Pwede ba pag-usapan na lang natin tapos sinabi ba nila, i-announce na lang ninyo?
at pumayag naman tayo. Ganun ba? Eh di mali rin. Kasi bakit nating ipapaalam o ipapaalam, iba di ba yung meaning? Ipapaalam, you're in control, sinasabihan mo, oh, pupunta kami dyan, ha? Ino-coordinate mo. We will coordinate. Pero yung ipapaalam, kasi Tagalog version ng announcement, no? Eh, parang tinatanggap natin na mas may karapatan sila doon sa lugar, doon sa area. Ewan ko. Eh, problema nila yan eh. Pero, damay tayo sa problema na yan. Kasi, yung pinupunto ko kanina, paggrabe ng paggrabe yan. Sa ngayon, dahil sa mga salita natin, we will not fire the first shot. It was just a misunderstanding. Tarantado kayo, misunderstanding, namamalakul na nga yung mga gago, no? Nanduduro ng ganyan. Ang pinakagrabe natin ginawa, binuhusan sila ng tubig, naligo sila ng di oras. Tapos nun yung pangatlo, we will now announce our RORE mission. Paano kung kunyaring naghanda sila at lalong nagpadala ng maraming barko? Kasi yung kalakaran dati, bigla na lang tayo nagro-rore, unscheduled, habol sila, abot tayo doon, successful. Hindi nyo pa ba kinoconsider yung pinakita ko sa vlog ko na nakanet na sling loading operation, sling load operations na airlift, no? Na gano'n na muna para walang clash-clash sa dagat. Air Force naman ang itap ninyo. Oh, yung Air Force, hawak niya helicopter. Yun yung ibibitin nitong supply, naka-strap, no? Kung ano yung weight nito, 4 na strap, and then yung yung rated na tonelada na niya, strength niya, nakabitin sa helicopter. No? Kung Air Force yun, may helicopter, then may jet yun.